Ganito ginawang posible ng China ang paglalayag sa itaas ng mga bundok. Isipin mo ang isang barkong naglalayag sa ibabaw ng mga bundok, tila imposible, hindi ba? Ngunit sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya ay nagawa ng China na gawing realidad ito. Pero may ilan din na matatagpuan sa iba't ibang parte ng mundo. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin kung paano nila naisakatuparan ng proyektong ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Three Gorges Dam Ship Lift. Ang Three Gorges Dam Ship Lift ay isang malaking istruktura sa Yangtze River sa China. Ginawa ito para tulungan ang mga barkong tumawid sa dam ng mas mabilis. Dati ay kailangang dumaan ang mga barko sa 5 lock chambers, kaya inaabot ng 3 hanggang 4 na oras bago makatawid. Pero dahil sa ship lift ay mas mabilis na ito at umaabot na lang ng 30 hanggang 40 minutes. May taas itong 113 meters. Ang bahagi kung saan inilalagay ang barko ay may sukat na 120 meters ang haba, 18 meters ang lapad at 3.5 meters naman ang lalim. Kaya nitong buhatin ang mga barkong may bigat na hanggang 3,000 tons. Malaki ang naitulong nito para mapadali ang transportasyon sa ilog. Ang ship lift ay gumagamit ng vertical hoisting system. Kung ang barko ay galing sa mababang bahagi ng ilog, papasok ito sa chamber ng ship lift. Isasara ang lower gate tapos itataas ang chamber hanggang umabot ito sa itaas na bahagi ng tubig. Kapag pantay na ang tubig sa loob at labas ng chamber ay bubuksan ang upper gate at makakalabas ang barko. Ganito rin ang proseso kung pababa naman ang barko. Sinimulan ang paggawa ng ship lift noong October 2007. Pagkalipas ng halos 8 years ay natapos ito noong January 2016. Isa ito sa pinakamalaking proyekto sa China at nakatulong ito sa pagpapabilis ng biyahe ng mga barko sa Yangtze River. Dahil sa Three Gorges Dam Ship Lift ay hindi na kailangang dumaan ang mga barko sa matagal na proseso ng lock chambers. Mas marami na ding barko ang nakakatawid araw-araw, kaya mas marami ring produkto ang naihahatid sa iba't ibang lugar. Dahil dito ay bumaba ang gastos sa transportasyon, kaya mas nakakatipid ang mga negosyante. Pero bago maitayo ang Three Gorges Dam Ship Lift, ang pinakamalaking ship lift sa mundo ay ang Strepy Tugboat Lift sa Belgium. Ang taas nito ay 73.15 meters at kaya nitong buhatin ng mga barkong may bigat na 1,350 tons. Mas mataas at mas malakas ang Three Gorges Dam Ship Lift, kaya ito na ngayon ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang ship lift sa mundo. Gayun din, mahalaga ang kaligtasan at maintenance ng ship lift. Regular itong iniinspeksyon at inaayos para masigurong ligtas itong gamitin. Kahit magbago ang taas ng tubig sa ilog ng hanggang 30 meters sa itaas o 12 meters sa ibaba, gumagana pa rin ito ng maayos. Number 2. Gezhouba Dam Ship Locks. Ang Gezhouba Dam ay isang malaking dam sa Yangtze River malapit sa Yichang, Hubei, China. Sinimulan itong itayo noong 1970 at natapos noong 1988. Ang haba nito ay 2,595 meters at ang taas ay 47 meters. Malaki ang dam na ito at kaya nitong mag-imbak ng 1.58 billion cubic meters ng tubig. Ang pangunahing layunin nito ay ang paglikha ng kuryente, pero malaki rin ang tulong nito sa pagpapadali ng biyahe ng mga barko sa ilog. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng Gezhouba Dam ay ang mga ship lock dahil dito ay nakakatawid ang mga barko sa dam nang hindi nahihirapan. May 3 ship lock sa Gezhouba Dam na tumutulong sa paglalakbay ng mga barko sa Yangtze River. Dahil dito ay naging mas madali at mabilis ang biyahe ng maliliit at malalaking sasakyang pandagat. Ang unang ship lock ang pinakamalaki. Ang haba nito ay 280 meters, ang lapad ay 34 meters at ang lalim ay 5 meters. Dahil sa laki nito ay kaya nitong padaanin ng mga barkong may bigat na 10,000 tons. Malaking tulong ito para sa mga cargo ship na may dalang mga produkto at kagamitan. Ang ikalawang ship lock naman ay may kaparehong sukat ng una. Pareho itong may 280 meters na haba, 34 meters na lapad at 5 meters na lalim. Ginawa ito para sa malalaking barko upang mapabilis ang daloy ng trapiko sa ilog. Dahil may 2 malalaking lock, hindi na kailangang maghintay ng matagal ang mga barko, kaya mas mabilis ang transportasyon. At ang ikatlong ship lock ay mas maliit kaysa sa unang 2. Ang haba nito ay 120 meters, ang lapad ay 18 meters at ang lalim ay 3.5 meters. Ginagamit ito para sa mas maliliit na barko at bangka.
tulad ng mga ginagamit ng mga lokal na negosyante at mangingisda. Mahalaga ito dahil hindi na kailangang makipagsabayan ang maliliit na sasakyang pandagat sa malalaking barko. Ngunit bago maitayo ang dam na ito, mahirap at delikado ang paglalayag sa Yangtze River dahil sa malalakas na agos ng tubig. Dahil sa Gedjoba Dam at sa mga shiplock nito, naging mas ligtas at mas mabilis ang biyahe sa ilog. Malaki ang naitulong nito sa kalakalan at transportasyon sa China. Number 3. Jinghong Dam Ship Lift. Ang Jinghong Dam Ship Lift ay isang istrukturang ginawa para tulungan ang mga barko na makatawid sa dam ng mabilis. Matatagpuan ito sa Jinghong Hydropower Station sa Yunnan Province, China. Dahil may taas na 67 meters ang pagitan ng tubig mula sa itaas at ibaba ng dam, ay nagiging hadlang ito sa mga barko na bumibiyahe sa ilog. Ang Jinghong Hydropower Station ay isang planta ng kuryente na gumagamit ng tubig upang makagawa ng hydroelectric power. Bukod sa paggawa ng kuryente, mahalaga rin ito sa pagpapadali ng biyahe ng mga barko, lalo na patungo sa Simao Port, isang mahalagang daungan para sa kalakalan sa Langkang River. Ang Langkang River ay bahagi ng Mekong River, isang ilog na dumadaloy sa mga bansang Laos, Myanmar, Thailand, Cambodia at Vietnam. Nagsimula ang operasyon ng Jinghong Dam Ship Lift noong 2016. Ito ay dinisenyo ng mga Chinese engineers at kinilala bilang isang makabagong imbensyon. Nakakuha pa ito ng patent sa United States. Ang pangunahing gamit nito ay upang iangat o ibaba ang mga barko gamit ang hydraulic system sa halip na kuryente. Kayang buhatin ng ship lift ang mga barkong may bigat na hanggang 500 tons, kaya malaking tulong ito sa mga bumibiyahe sa ilog. Ang ship lift ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapalit ng dami ng tubig sa isang malaking silid. Kapag kailangang umakyat o bumaba ng barko, ay dinadagdagan o binabawasan ng tubig sa silid na ito. Dahil dito ay nagbabago ang bigat at balanse ng silid, kaya naiangat o naibaba ang barko nang hindi gumagamit ng maraming kuryente. Ang ganitong sistema ay mas matipid sa gastos at madaling gamitin kumpara sa mga tradisyonal na ship lifts na umaasa sa makina at kuryente. Dahil din sa Jinghong Dam Ship Lift ay hindi na kailangang dumaan sa mahabang ruta ang mga barko para lang makatawid sa dam. Nagiging mas mabilis at mas ligtas ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Isa pa, libre ang paggamit ng ship lift dahil ito ay bahagi ng serbisyong ibinibigay ng Jinghong Hydropower Station. Number 4. Strepitue Boat Lift, Belgium. Ang Strepitue Boat Lift ay isang malaking istruktura sa Belgium na ginagamit para itaas o ibaba ang mga barko sa pagitan ng dalawang bahagi ng Canal du Centre. Matatagpuan ito sa Le Reul, isang bayan sa lalawigan ng Hainaut. Ginawa ito upang palitan ang mga luma at maliit na boat lift na hindi na kaya ang mas malalaking barko. Dati ay may 4 na magkakahiwalay na boat lift sa lugar na itinayo mula 1888 hanggang 1919. Pero naging hindi na ito sapat para sa modernong transportasyon sa tubig. Dahil dito ay nagdesisyon ng gobyerno ng Belgium na magtayo ng isang mas malaking boat lift na kayang humawak ng mas maraming barko at kargamento. Sinimulan ang paggawa ng Strepitue Boat Lift noong 1982 at natapos ito noong 2002. Inabot ang proyekto ng halos 20 taon bago ito nakumpleto at gumastos ang gobyerno ng 160 milyon euro para sa konstruksyon. Ang istruktura ay may dalawang malalaking kaison o tangke na may 112 meters ang haba at 12 meters naman ang lapad. Ang bawat kaison ay kayang magbuhat ng 8,400 tons ng tubig at barko. Kaya kahit malalaking sasakyang pandagat ay kayang-kaya nitong dalhin pataas o pababa. Ang mga kaison ay umaakyat at bumababa gamit ang mga kable at counterweights. Mayroong 112 na suspension cables at 32 control cables at ang bawat isa ay may kapal na 85 mm. Ginagamit ang mga ito upang panatilihing balanse at ligtas ang buong sistema. Dahil sa modernong disenyo nito ay natatapos ang proseso ng pag-angat o pagbaba ng barko sa loob lamang ng 7 minutes. Ang buong istruktura ay gawa sa reinforced concrete kaya matibay ito at kayang tumagal ng maraming taon. Ang kabuuang bigat nito ay nasa 200,000 tons, kaya isa ito sa pinakamabibigat na istruktura sa Belgium. Dahil sa bagong boat lift na ito ay mas dumami ang mga barko at kargamentong dumadaan sa lugar. Noon ngang 2001 ay may 256,000 tons lamang ng kargamento ang dumaan sa kanal. Pero noong 2006 ay umabot na ito sa 2,295,000 tons. Number 5. Rottensee Boat Lift, Germany.
Ang Rottensee Boat Lift ay isang lumang istruktura sa Magdeburg, Germany na ginagamit para sa mga bangkang bumibiyahe sa Mittelland Canal at Elbe River. Dahil magkaiba ang taas ng tubig sa dalawang daluyan, ay kailangan ng isang sistema para maitaas o maibaba ang mga bangka ng madali. Nagsimula itong gumana noong 1938 at naging mahalaga sa paglalakbay ng mga barko at bangka sa lugar. Ang Rottensee Boat Lift ay may taas na 16 meters pero maaaring magbago depende sa level ng tubig sa Elbe River. Kapag dumaan ng isang bangka dito ay inaabot ng 3 minuto ang mismong pag-angat o pagbaba nito. Pero ang buong proseso mula sa pagpasok hanggang sa paglabas ng bangka ay tumatagal ng 20 minutes. Araw-araw ay tinatayang 70 na bangka ang dumaraan dito at ang bawat isa ay maaaring may bigat na 1,000 tons. Ang bahagi ng elevator kung saan nilalagay ang bangka ay may sukat na 85 meters ang haba, 12.2 meters ang lapad at 2.5 meters ang lalim. Samantala sa loob naman ng Rottensee Boat Lift ay may isang espesyal na sistema na tinatawag na float chamber mechanism. May dalawang malalaking lalagyan ng tubig sa ilalim ng elevator na tinatawag na float chambers. Ang bawat isa ay may lalim na 60 meters. Sa loob nito ay may dalawang malalaking float na may 36 metrong haba at 10 meter diameter. Ang mga float na ito ay puno ng compressed air, kaya hindi sila lumulubog ng tuluyan. Dahil dito ay mas madaling maitaas o maibaba ang mga bangka. Hindi kailangang gumamit ng napakalakas na motor dahil nakabalanse ang bigat ng buong sistema. Dagdag pa rito, sa apat na gilid ng elevator ay may worm gear shafts na nagpapagalaw sa sistema. Ginagamitan ito ng 8 electric motors na may sapat na lakas upang paggalawin ng mekanismo. Kahit mabigat ang tubig at bangkang nasa loob, ay hindi ito nangangailangan ng sobrang lakas ng kuryente dahil nakaayon ang disenyo upang mabawasan ang bigat na kailangang buhatin. Number 6. Shuiku Dam Shiplock. Ang Shuiku Dam Shiplock ay isang bahagi ng Shuiku Dam na isang malaking dam na matatagpuan sa Minjiang River sa Fujian Province, China. Ang pangunahing layunin ng dam na ito ay makalikha ng kuryente pero mayroon din itong shiplock para payagan ang mga barko na dumaan kahit may harang sa ilog. Ang shiplock ay isang structure na nagbibigay daan sa mga barko na umakyat o bumaba sa tubig kahit may dam. Sa tulong nito ay hindi na kailangang maghanap ng ibang ruta ang mga barko. Mas mabilis at mas ligtas rin ang kanilang biyahe. Samantala, ang Shuiku Dam Shiplock ay may 3 bahagi. Ibig sabihin may 3 yugto ng pagbaba o pag-angat ng tubig para tulungan ang barko na makatawid. Kayang magpalusot ng 2 barko na may bigat na 500 tons ng sabay. Malaki rin ang naitutulong nito sa transportasyon at kalakalan sa lugar. Kung walang ganitong sistema ay magiging mahirap para sa mga barko ang dumaan sa ilog dahil sa taas ng dam. Ang shiplock ay isang mahalagang bahagi ng dam na nagpapadali sa paglalakbay sa tubig. Bukod sa shiplock ay may shiplift din ng Shuiku Dam. Ang shiplift ay parang isang malaking elevator para sa mga barko. Inilalagay nito ang barko sa isang malaking kahon ng tubig tapos itinataas o ibinababa para makatawid sa dam. Mas mabilis ito kaysa sa shiplock kaya madalas itong ginagamit ng mas maliliit na barko. Ang sukat ng kahon ng shiplift ay umaabot sa 124 meters ang haba, 12 meters ang lapad at 2.5 meters ang lalim. Kaugnay pa nito, ang Shuiku Dam ay hindi lang para sa transportation. Ang pinakaimportanteng gamit nito ay paglikha ng kuryente. Mayroon itong 7 malalaking turbine na kayang mag-produce ng 1,400 megawatts ng kuryente. Malaki rin ang naitutulong ng dam na ito sa buong Fujian Province dahil nagbibigay ito ng sapat na kuryente para sa mga bahay, pabrika at negosyo. Dahil dito ay nagiging mas maunlad ang ekonomiya ng lugar. Bukod sa kuryente at transportation, ang dam ay ginagamit din para sa flood control. Kapag umuulan ng malakas, ay may mga panahong sobrang tumataas ang tubig sa ilog. Kung walang dam ay maaaring umapaw ang tubig at bumaha sa mga kabahayan at palayan. Number 7. Shaolangdi Dam Shiplift. Ang Shaolangdi Dam ay isang malaking dam sa Yellow River sa lalawigan ng Henan, China. Ang dam na ito ay ginawa para kontrolin ang baha, gumawa ng kuryente at maiwasan ang pag-ipon ng putik sa ilog. Isa rin ito sa pinakamahalagang proyekto ng China para mapanatili ang maayos na daloy ng tubig sa ilog at maiwasan ang malalaking pagbaha na maaaring makaapekto sa mga lungsod at sakahan sa paligid. Ngunit kung hinahanap mo ang Shaolangdi Dam Shiplift ay wala nito sa dam na ito. Ang Shaolangdi Dam ay hindi ginawa para sa pagpapadaan ng mga barko. Kaya walang shiplift o elevator para sa mga sasakyang pandagat dito. Ang dam na ito ay higit na nakatuon sa tubig at energy.
at hindi sa transportation ng mga barko. Pero kung ang hinahanap mo ay isang shiplift, ito ay matatagpuan sa Three Gorges Dam sa Yangtze River sa China. Ang shiplift na ito ay ang pinakamalaki sa mundo at ginagamit upang mabilis na maiangat o maibaba ang mga barko sa taas na 113 meters sa loob lamang ng 40 minutes. Dahil dito ay hindi na kailangang dumaan ang mga barko sa 5-stage ship lock system na karaniwang inaabot ng 4 na oras bago makatawid. Gayun din naman ang Three Gorges Dam Shiplift ay kayang mag-angat ng mga barko na may bigat na hanggang 3,000 tons. Ang dami ng tubig na dinadala nito ay katumbas ng 4 na Olympic-side swimming pools. Ang structure nito ay gawa sa 4 na 169 meters high na konkretong tore. Mayroon din itong 132 meters na bakal na ship chamber na ginagamit upang buhatin o ibaba ang mga barko. Ang chamber na ito ay nakasabit sa 256 na kable at 128 na double rope pulleys, kaya kahit mabibigat ang mga barko ay madaling naiaangat o naibababa. Number 8. Xiangjiaba Dam Shiplift. Ang Xiangjiaba Dam Shiplift ay isang malaking structure sa Ilog Jinsha na isang bahagi ng Yangtze River sa China. Matatagpuan ito sa pagitan ng Yunnan at Sichuan. Ang pangunahing layunin ng dam ay paglikha ng kuryente, pero nakakatulong din ito sa pagpapadali ng biyahe ng mga barko, pag-iwas sa pagbaha at pagtustos ng tubig sa agrikultura. Dahil dito ay naging mahalaga ito sa ekonomiya at transportation ng rehiyon. Samantala, ang Xiangjiaba Dam ay gawa sa konkreto at dinisenyo para tiisin ang lakas ng tubig. May taas ito na umaabot sa 162 meters at haba na 896.26 meters. Mayroon din itong 8 malalaking makina na tinatawag na Francis turbines. Bawat isa ay kayang lumikha ng 800 megawatts ng kuryente. Sa kabuuan, ang dam ay may kapasidad na 6,400 megawatts at sapat para sa milyon-milyong tao sa China. Gayun din naman ay kasama sa proyekto ang isang shiplift. Ang shiplift ay may taas na 114.2 meters at kayang buhatin ng mga barkong may bigat na 1,000 tons. Simula nang ito ay magamit ay mahigit 20,000 na barko na ang dumaan dito na may kabuuang kargamento na 8.63 million tons. Tumatagal lamang ng 32 minutes ang bawat biyahe gamit ang shiplift. Sa isang araw, ang pinakamataas na naitalang dami ng kargamento ay 11,700 tons. Dahil dito ay mas naging mabilis at epektibo ang transportasyon sa ilog. Dahil sa shiplift ay mas ligtas ang paglalakbay ng mga barko. Nabawasan rin ang aksidente sa tubig at mas mabilis ang pagpapadala ng mga produkto. Malaking tulong ito sa kalakalan at ekonomiya, lalo na sa mga negosyong gumagamit ng ilog bilang daan para sa kanilang mga produkto. Bukod sa transportasyon, ang Xiangjiaba Dam ay nakakatulong din sa pag-iwas sa pagbaha. Pinapanatili nito ang tamang level ng tubig, kaya hindi madaling bumaha sa mabababang lugar. Number 9. Gupitan Dam Shiplift. Ang Gupitan Dam Shiplift ay isang malaking structure na matatagpuan sa Ilog Wu, sa lalawigan ng Guizhou, China. Bahagi ito ng Gupitan Hydropower Station, na isang electric power plant na nagbibigay ng energy sa maraming lugar. Ang shiplift na ito ang pinakamataas sa buong mundo na may taas na umaabot sa 199 meters. Samantala, ang pangunahing layunin ng Gupitan Shiplift ay tulungan ng mga barko na makatawid mula sa isang bahagi ng ilog papunta sa isa pa. Dahil hindi pantay ang taas ng tubig ay mahirap para sa mga barko na dumaan ng direkta. Dati ay kinakailangan nilang maghintay ng matagal o dumaan sa ibang ruta. Pero ngayon gamit ang shiplift ay kayang itaas o ibaba ang mga barkong may bigat na hanggang 500 tons sa loob lamang ng ilang minuto. Ang shiplift na ito ay may 3 elevator para sa mga barko. Bawat isa ay may iba't ibang taas depende sa antas ng tubig. Ang unang elevator ay may taas na 72 meters pero maaaring umabot ng 79 meters kung mataas ang tubig. Ang pangalawang elevator naman ang pinakamataas sa lahat na may taas na 127 meters. Ang pangatlong elevator naman ay may taas na 47 meters at maaari ring magbago depende sa tubig. Sa pamamagitan ng 3 hakbang na ito ay nagiging mas mabilis at ligtas ang pag-angat at pagbaba ng mga barko. Karagdagan pa dito, ang isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng Gupitan Shiplift ay ang bilis nito. May kakayahan itong mag-angat ng barko ng 8 meters per minute. Dahil dito, sa loob lamang ng 10 minutes ay maaaring makatawid ang isang barko mula sa itaas papunta sa ibaba o kabaliktaran. Ang kabuuang haba ng sistema kasama ang mga kanal at tunnel ay 2.3 kilometers. Sinimulan ang pagtatayo ng Gupitan Shiplift
matapos maitayo ang Gupitan Hydropower Station. Natapos ito noong 2021 at nagkakahalaga ng halos $777.51 million. Sa katunayan ay malaki ang naitutulong ng Gupitan Shiplift sa mga barko na nagdadala ng mga produkto at iba pang kalakal. Dahil mas mabilis na ang paglalakbay, ay mas napapadali rin ang trading sa loob at labas ng lugar. Number 10, Peterborough Lift Lock, Canada. Ang Peterborough Lift Lock ay isang sikat na structure sa Peterborough, Ontario, Canada. Ito ay bahagi ng Trent Severn Waterway at kilala rin bilang Lock 21. Binuksan ito noong July 9, 1904 at ito ang pinakamataas na hydraulic lift lock sa buong mundo. Ang taas nito ay umaabot sa 19.8 meters, kaya hindi na kailangang dumaan sa maraming gate ang mga bangka para lang makatawid sa mas mataas na bahagi ng tubig. Mas pinadali rin nito ang paglalakbay sa ilog. Samantala, ang Peterborough Lift Lock ay dinisenyo ni Richard Birdsall Rogers na isang eksperto sa paggawa ng kanal. Bago simulan ang proyekto ay naglakbay siya sa Europe upang pag-aralan ng iba pang lift locks. Noong 1896 ay inaprubahan ang proyekto kahit wala pang kompletong plano. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok ay natapos ito noong 1904 at naging pinakamalaking structure na gawa sa semento noong panahong iyon. Kaugnay pa nito, gumagana ang Peterborough Lift Lock gamit ang dalawang malalaking kahon na tinatawag na kaison. Ang bawat isa ay may sukat na 43 meters ang haba, 10 meters ang lapad at 2.4 meters ang lalim. Kapag puno ng tubig, ang bawat kaison ay may timbang na 1,700 tons. Hindi rin ito gumagamit ng kuryente o makina para gumalaw. Ang bigat ng tubig lang ang nagpapatakbo nito. Kapag ang itaas na kaison ay nilagyan ng kaunting dagdag na tubig, ito ay nagiging mas mabigat kaya bumababa ito, habang itinutulak naman pataas ang mas magaan na kaison sa ibaba. Dahil dito ay mas mabilis at mas madali ang paglipat ng mga bangka sa mas mataas na bahagi ng kanal. Bukod sa gamit nito sa transportasyon, ang Peterborough Lift Lock ay isa ring sikat na tourist attraction. May visitor center malapit dito kung saan makikita ang kasaysayan at mekanism ng lift lock. Tuwing taglamig, ang tubig sa ibaba ng lock ay nagyayelo at nagiging lugar para sa ice skating. Kaya dinarayo ito ng maraming turista at residente. At noong 1979 ay idineklara itong National Historic Site ng Canada dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan ng bansa. At noong 1987 ay kinilala rin ito bilang isang historic mechanical engineering landmark ng American Society of Mechanical Engineers.